Ayan, ang Pilipinas po ay pinapurihan ng UN agency in terms of disaster preparedness at kung paano hinarap ng bansa ang Typhoon Ruby. Sinabi ng UN talagang good job or excellent job ang ginawa po ng ating gobyerno sa pagharap. Dahil kung tutuusin, natuto po ang Pilipinas from Typhoon Yolanda at kung i-compare po natin, talagang mas kumonte yung casualties at makikita natin na mas prepared ang Pilipinas sa ngayon. Sinabi ni Margareta Wallström, UN Secretary General Ban Ki-moon Special Representative on Disaster Risk Reduction, ninote nila na ang lahat daw ng arms ng government is most especially PAG-ASA, NDRRMC, pati na rin yung mga local and national government units, pati dyan sa may Tacloban City kung saan they pulled together to save lives and minimize the damage inflicted by this disaster event. Which is talagang nakita natin yung pagtutulong-tulong, hindi lamang ng government, even the netizens, nakita natin na sumusunod na sila. Unlike before na talagang patigasan, magbabantay sila sa kanilang mga tahanan. Ngayon, pag sinabing evacuate, evacuate sila. Nag-uunahan pa. Okay, considering na malakas talaga yung bagyong Ruby, no? At maging yung mga international news agencies ay inantabayanan yung pagpasok nito sa Pilipinas dahil malaking storya nga. Pero bagamat malakas na malakas tong bagyong ito, nagawa nating magtulungan mula sa mga residente sa kanilang cooperation, maging sa coordination ng LGUs sa national government, pati na rin yung mga natutunan natin na i-apply natin ngayon nung natutunan natin sa Super Typhoon Yolanda. At syempre, alam niyo ba na ang Pilipinas ay isa lamang sa most populated and hazard-exposed countries na apektado talaga ng maraming typhoons. Kaya naman, this March 2015, magaganap naman ng isang conference sa Japan kung saan bubuin nila or i-revise nila itong Hyogo Framework for Action kung saan i-set nila yung iba't ibang indicators at iba't ibang mga measurements para makita natin na may progress na despite na patuloy siyempre itong climate change effects, hindi na tayo masyado maapektuhan. So sana sama-sama lahat ng mga leaders ngayong March dyan sa Japan at pag-usapan nila na mabuti yan. And of course, I would like to take this opportunity also to thank lahat po ng mga talagang walang sawang tumulong sa mga kababayan natin. Lalo na ang Pag-asa. Let's all give credit to Pag-asa. Kasi kahit marami mga bumabatikos, talagang makikita naman natin yung prediction nila. Hindi naman lumalayo. Tapos marami rin mga nagagalit na iba-iba yung weather forecast. Pero nakita natin yung tatag na pinakita ng Pag-asa na sabi nyo nga hardworking dedication talaga yung ipinakita nila dito. At bukod dyan, nagpasalamat din naman ang Pag-asa sa iba't ibang media outfits. Mapaprint, radio, television, anumang network yan. And of course, NDRRMC. NDRRMC dahil yung pagpapakalat ng mga nangyayari ngayon, ng mga information, talagang na-disseminate ng maayos. Naalala ko nga pala yung sinabi ni Jules kanina tungkol sa climate change. A few months ago, nang nagkaroon ng isang meeting, na nandun ang Pangulong Aquino, na doon siya mismo nagsalita sa may UN headquarters sa may New York. Sinabi nga ng Pangulo, nakikita na natin kung ano yung epekto ng climate change. Ang kailangan na po natin ngayon ay aksyon. That's right. Lalo na from the developed countries kasi sa kanila nanggagaling mismo yung mga emissions.